hindi siya magbibitaw, I'm dead sure, mapapatalsik yan. Kaya sabi ko na kanina, ang mga military, maawa kayo sa mga anak niyo. Kinabukasan na ang mga kabataan ang ninanakaw. Kung magbibitaw si BBM, ang caretaker, Supreme Court, tapos ang military, magbibit ang Supreme Court, religious organization, and businessman, kung anong gobyerno ang gagawin natin para mawala lahat ng graft and corruption. I'm not for anybody. But if the president will get out, everybody will be investigated. No exemption. So sir, follow up na lang. Hinihiling nyo ba? Tama ba? Na hinihiling nyo ba na magbito na rin ang presidente? O sila pareho? Matagal na. Bangag daw sabi ni Amy. Dapat nung araw pa. At kinausap ko si Amy bago 15 days before yung scheduled rally. Paglabas ng 16 days, marami na magrarally yan, di na itong tao, nag-umpisa na nga lahat, nung araw pa. So, the best thing ako, na gawin mo, kausapin mo yung kapatid mo, magbitaw na lang, honorable exit. Nobody's perfect. Nakakamali naman lahat ng tao. Magsuri siya, at magbitaw na. More honorable ka ako. Bago, makakarinig siya ng mga masasama. Kaya narinig niya, binubura lang ang tao So, I'm very sure sa survey, 80+% na ayaw na ganit ang tao, tapos niluloko pa nila. So, yun po ang nasagot na ba kita to? Okay. Okay, may tanong pa po dito, Go. Good afternoon, Go. This is from Ronda Balita po. Yes, ang katanungan po ng karamihan na nagrarally, na nagkakaisa para pabagain ang Pangulo ay kung sakali pong hindi bumaba at magpatupad po ng martial law. Ano po yung next hakbang? Kasi sa yun lang po nakikita ang mamamayan ng Pag-asa ko. Ano po magiging hakbang? Sino, depende, sino magde-declare martial law? Siya o? Presidente, syempre po ang nakapaligid daw sa kanya ngayon, ayon sa, syempre yung kapatid niya mismo na Bulgar. Kung siya mag-declare, ubus siya dyan. Tingnan mo yung South Korea, nag-declare martial law, tanggal agad. Pero wala naman naniniwala. Lalo magagalit ng tao. Para kako nga, kung ayaw magbitaw, we have to force. Nabanggit ko na yan nung araw. Pero kung makonsensya ang military, maawa sa mga anak nila dahil nilanakaw na ang mga kinabukasan ng mga kabataan, anak nila, anak ng mga sundalo na nagpapakamatay sa ating bansa. Kung makonsensya sila, lumabas na sila para protektahan ang tao. Because in the Constitution, palagi yung sinasabi, the military is supposed to protect the people and the state. Nakakagulo na ang Pilipinas, dapat protektahan nila. Yung mga nagrarally, protektahan nila. Huwag huhulihin. Anong nangyayari yun? Hinuhuli na ngayon ang against BBM. Kakasuhan. Anong laban nila dyan? Sila nag-appoint lahat yung Justice Department, Ombudsman, lahat siya nag-appoint. Anong justice makukuha ngayong mga tao? Yung pinadedemanda, ginamit lang nila Kontraktor, ginamit lang nila. Engineer, ginamit lang nila. Wala naman yan kung walang kalukuhan ang itaas. Ikukumpara ko po sa aking lalawigan. Pag may programa, bibigyan ko lahat ng mayors ng project. Pinapalam ko sa lahat ng taong probinsya, bantayan po niya yan. Bantayan po. Ang hindi ko lang sa inyo, walang ghost project. Yun ang feeling ko. Binabantayan at pinadudouble check. Kaya naman maprogreso kami. Compare mo sa Ilocos Norte. Magpare-pareho lang kami ng industriya.
21 years na ang tatay niya, 3 years na siya. Nasa ilalim pa rin. Ang Ilocosur, from the poorest to the 5th richest province in the entire country. Dahil wala kami grabe corruption doon. So, from the most notorious, walang tao doon, nung nag-governor ako, notorious, most notorious, we are now one of the most peaceful province. At 8 ang hospital po namin doon. Libre po lahat. Libre lahat ang hospital namin. So, contento po tao doon. Awa ng Diyos, 2 eleksyon na, walang kalaban. Yung kapatid ko, yung anak ko, at lahat. Pati board member, walang kalaban. Now, kung ipaggawan sila ng batas, ang anti-dynasty, payag ako. Bakit kami dynasty? Kasi lahat yung nilagay ko noon, kumukontra ang dynasty rin, nagtatayo rin ang dynasty nila. Ilang beses na, naglagay ako dyan ng congressman, dynasty rin gusto. Governor, dynasty rin gusto. Pero pinatawag doon lahat. Nung naglagay ako ng mga kapatid ko, kamag-anak, at lahat, tuloy-tuloy ang progreso. Gusto ng tao dahil wala kami ginagawa. Now, ang anti-dynasty, although gusto ko, pero kailangan gawa ng batas. At hindi na po, wala na pong penta yung anti-dynasty dahil nung araw, mabibili mo tao, matatakot ang tao. Kaya ayaw kong dynasty ron. Ngayon, maski bigyan ka ng pera, hindi kayo bubuto kung masama kang tao. Matalino ng tao ngayon, hindi nakakaya doon. So, irrelevant na yan, dynasty. Kung batas, payag ako. Hindi ko dinadepende yan. I'm not justifying the dynasty. Okay. May tanong po dito, Go. Dito naman po. Hello po, Go. Ito. Magandang hapon po. Mac Vincent Mirabuna po from Balita, Manila Bulletin. So, iminungkahi niyo po sa naging panayam ng 1PH sa inyo noong November 11, 2025 na ang sabi niyo po mas maganda na magbitiw na lang si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto para hindi na maulit yung pangyayari na pagpapatalsik sa pamilya nila noon sa Malacanang. Babasahin ko lang po yung sinabi niyo. Ang suggestion ko nga, kung magre-resign si BBM, mas maganda para hindi na siya paalasin ng tao kagaya na nangyari sa mga parents niya. Dagdag niyo pa po, sobrang galit na ang mga tao. So, dagdag po rito, at idagdag na rin po natin yung mga sinabi nila Saldico at ni Senator Amy Marcos. Sa tingin niyo po ba, may posibilidad o mayroong potential na maulit ang EDSA people power at patalsigin sina Pangulo sa Malacanang? Kung hindi siya magbibitaw, I'm dead sure, mapapatalsik yan. Kaya sabi ko na kanina, ang mga military, maawa kayo sa mga anak nyo. Kinabukasan na ang mga kabataan ang ninanakaw. Ano mangyayari sa Senado? Isa lang matandaan ko, sinong national hero natin? Jose Rizal. Hindi ko naman nabasa lahat yung buhay niya, pero may nakita ko na hindi ko makalimutan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ang bansa. Yun, nakalagay kay Jose Rizal. Ang kabataan, ang kinabukasan, ang ating bansa. So mga kabataan, gising po kayo, lumabang kayo, pero sabay-sabay, hindi kanya-kanya. Pag kayo ang kumilos, susuportak mo kami lahat. Kasi ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang ambisyon. Kalimutan na natin mga ambisyon muna. Kalimutan natin politics. We should concentrate on the sake of the honor of our country. So wala po mangyayari dyan kung hindi tumulong ang mga military. Kung maawa sila at may gagawin sila, yun, tapos ng boxing kung maawa sila sa Pilipino. Nasa konstitusyon naman yan Ito po, follow-up na tanong dito. Magandang hapon po, Mario Chapit. Yes. Luisito po sa DCW.
Tama ho ba yung pagkakaintindi ko doon sa naratibo, doon sa panawagan nyo? Parang pagbaliktad ho ba sa militar? Bumaliktad po sila? Tama po ba? O mali lang ako ng interpretasyon? Niliwalagi ko Salamat po. I want a peaceful movement. Hindi ko sinasabi na mag-withdraw ng mga military. Kung maawa sila, nasa konsensya na yan. Konsensya lahat ng mga military. Kung ayaw nila, di mga sundalo, mga pulis, konsensya. Kung may konsensya pa sila mag-decide. Hindi ako. Wala akong sinasabi na withdrawal, nag-aantay yung magdedemanda sa akin. So, peaceful movement, tutulong ang military to protect. They are mandated to protect the Filipino people and the state. Nakakagulo ng Pilipinas. Manonood na lang po pa kayo. So wala akong kinakausap na mga military. Wala akong sinasabi na they should withdraw. Nasa konsensya nila yan. Mas madali masolve. Kung sila mag-decide, nasa konsensya nila yon. Kung makonsensya nila na maghirap ang taong bayan, kasalanan po nila. So hindi ko sinasabi na pagrevolusyon. Nasa military yan.